sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na napasok na ang pambansang pulisya ng mga kriminal at ang ilan sa mga ito ay naging bata o tauhan ng mga politiko sa halip na protektahan ang publiko. Si Carlo de la Peña magbabalita. So you have a very serious problem with the police. There seems to be a massive corruption going on. Sa programang Gikan sa Masa, para sa Masa, kasama si Pastor Apollo C. Kibuloy nitong Martes, binigyan diin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pag-iral ng katiwalian sa loob ng pambansang pulisya. Ipinaliwanag ito ng dating Pangulo sa pamamagitan ng pagsasalarawan gamit ang pinaghalong bigas at munggo. Aling Pangulo, maraming pangkat sa loob ng pambansang pulisya ang mga tapat at maaasahan, habang naririyan din ang mga tiwali at sariling interes lamang ang iniisip. Ganito yan eh. Tingnan niyo mabuti ha. Separate ko muna yung papel. Tingnan niyo mabuti. Isa lang ang gagamitin ko. Ito mga pulis. So hindi ko lang ilagay lahat. Pagkuha lang ako ng sample. Pulis yan. Kasi maraming tribo, Ilocano, Bisaya, Muslim, Igorot, Waray, ihalo ko yan. No. See? Pag-iano na sa camera yan. So that is the police organization. Yung munggo pati representative na lang yan sa composition ng organization. So this is the case. Ayan. Yan ang PNP natin. Philippine National Police. Karamihan dito mahusay, honest, hardworking. Ang problema nito, ito meron ako. Ito ko kunti lang ito. Okay, ng camera. Ito yung nandito rin ito. Ito yung mga walang hiya na pulis. Kasali na ang general down to the patrolman. Yan ito, nandyan yan sila. Haluin mo ngayon yan. Now, tell me, paano ma-solve ang problema? Paano kadali meron dyan bad eggs, mga kriminal. Itong mga kriminal talaga itong mga pulis na ito. Merong mga kriminal o criminally inclined na nakapasok sa Philippine National Police. Binanatan rin ni dating Pangulong Duterte ang mga pulis na tumatanggap ng pera mula sa mga politiko kung saan aniya ang ilan sa mga ito ay tumatanggap ng pera upang itumba ang kalaban nito sa politika. Ang problema itong mga pulis na ito, may iba dito maging instead of just being a mere government functionary protecting the life, naging bata-bata. So ginagawa na ng iba, parang inuutosan na, ginagawa na ng buhay ng mga politiko, pero itong iba kasi nagpapagamit at nagpapakaloko. At ang mahirap niyan, in some cities, tumatanggap ng pera sa mga politiko. Ang problema nitong nagpapagamit kayo, pati sa politika, pati pag inuutosan kayo na patayin yung kalaban niya, sumusunod doon kayo. Hindi mo masabi sa inyo, sir, ang trabaho ko is to protect your life. If that is the limit or the parameters of my job, I will die for you, protecting your life. Ayon pa kay Duterte, ang korupsyon sa PNP ay sanhi rin ng mga korap na namumuno rito.
Aniya, kung matino umano ang namumuno, matino rin ang nasa ilalim nito. Ngunit kung ito ay may bahid ng korupsyon, lahat ng mga nasa ilalim nito ay magiging korap din. At ito namang mga pulis, what is the problem of the police? Sabi mo ito, anong problema dito? How do you solve a problem? Kukutawin mo yan. O how do you solve, paano mo hanapin yung mga... Alam mo, yan, it's a question of leadership. Pag corrupt ito dito sa taas, corrupt lahat yan. Pagka tumatanggap itong, tanggap lahat yan. Down the line. Human beings, human rights, the right to remain silent, the right to be presumed innocent, okay yan. Pero kung itong pulis, itong mga kriminal, lalaruan ka lang, demanda mo, tapos the following day may pera sila, nakakalabas ka agad. Kaya yung mga pulis na demanda, si Ali-alib, basta tinanong sa TV, tinanong siya, who paid your bail bond? So I do not know. Ang bail bond niya was 130,000. And he pretends to have an amnesia or everything. Kalukuhan ang puta. Samantala, matatandaan na sa isang interview ay inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumawa na ito ng hakbang upang imbestigahan ng mga police officers na hinihinalang may kinalaman sa iligal na droga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.